Magkakambal na lindol ang tumama sa Venezuela noong June 24, 7.2 magnitude na sinundan ng 7.5. Sa ngayon, 900 tao na ang patay pero higit 50,000 tao ang nawawala. Halos kasabay nito ang 6.9 magnitude lindol na tumama sa Japan at 5.6 sa California, USA. Kasunod nito ang 5.1 na lindol sa New Guinea at 4.9 sa Pilipinas. Samantalang hindi pa katagalan ay tumama ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong June 8. Palatandaan na nga ba ito na malapit na ang katapusan ng mundo? Sinabi nila, ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Ayon sa Biblia, 5 matitinding lindol ang magaganap sa darating na hinaharap. Mga lindol na yayanig sa buong planeta. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa papalapit na panahon ng tribulation. Ang tribulation ay ang 7 taon ng paghuhukom at kapighatian na darating sa mundo. Magtatapos ito sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Ang paghatol ng Diyos ay darating sa pamamagitan ng 7 selyo, 7 trumpeta at 7 mangkok ng kanyang galit. Handa ka na ba sa mga pinakamatitinding lindol na mangyayari sa kasaysayan? Una, Nang tanggalin ng tupa ang ika-6 na selyo, lumindol ng malakas. Nagdilim ang araw, nakasing itim ng damit panluksa, at pumula ang buwan, nakasimpula ng dugo. Nahulog sa lupa ang mga bituin, na parang mga hilaw na bunga ng igos, na hinahampas ng malakas na hangin. Naalis ang langit na parang binilot na papel, at naalis din ang mga bundok at isla sa kinalalagyan nila. Nagtago sa mga kuweba at sa malalaking bato sa kabundukan ng mga hari, mga namumuno, mga opisyal ng mga kawal, mga mayayaman, mga makapangyarihan, at ang lahat ng klase ng tao, alipin man o hindi. Sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami at itago upang hindi namin makita ang mukha ng nakaupo sa trono at upang makaligtas kami sa galit ng tupa, sapagkat dumating na ang araw na parurusahan nila ang mga tao at walang sino mang makakapigil sa kanila. sa sobrang tindi ng lindol na ito, ang mga bundok at mga isla ay naalis sa kanilang kinalalagyan. Paano pa kaya ang mga bahay at strukturang gawa ng tao? Bukod sa lindol, may kasabay pa na pag-ulan ng meteor at asteroid at pagsabog ng bulkan. Mapagtatanto ng buong mundo na paghatol ito ng Panginoong Hesukristo. Pangalawa, Pagkatapos nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay binigyan ng trumpeta. May isa pang anghel na lumapit sa altar. Dala ang isang gintong lalagyan ng insenso. Binigyan siya ng maraming insenso para maisama niya sa mga dalangin ng lahat ng mga pinabanal ng Diyos at maihandog sa gintong altar sa harap ng trono. Mula sa kamay ng anghel ay pumailan lang sa harap ng Diyos ang usok ng insenso kasama ang mga panalangin ng mga pinabanal. Pagkatapos kumuha ang anghel ng mga baga sa altar at pinuno ang lalagyan ng insenso at inihagis sa lupa at bigla namang kumidlat, kumulog, umugong at lumindol. ang altar ay simbolo ng sakripisyo ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang sinumang tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi daranasin ang puot ng Diyos sa tribulation. Pero ang mga taong patuloy na tumatanggi sa alok niyang kaligtasan ay makakaranas ng kaparusahang manggagaling mismo sa altar sa langit. Lahat ng naninirahan sa lupa ay mayayanig sa lindol na ito. Pangatlo, Ngunit pagkalipas ng 3 kalahating araw, muli silang binuhay ng Diyos. Bumangon sila at ganoon na lang ang takot ng lahat ng nakakita sa kanila. Narinig ng 2 ang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang tinitingnan sila ng mga kaaway nila, pumapaitaas sila sa langit sakay ng ulap. Nang oras ding iyon, lumindol ng napakalakas. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Natakot ang natirang mga tao, kaya pinuri nila ang Diyos sa langit. ang lungsod na tinutukoy ay Jerusalem, kung saan ang 2 saksi na pinaniniwalaang si Moses at Elijah ay nakabase. Buong mundo mapapanood ang pag-akyat sa langit ng 2 saksi ng Diyos. Ang lindol ay kaparusahan sa puwersa ng Antikristo na pumatay sa 2 saksi. Napakalakas ng lindol na ito. Sa Jerusalem pa lang ay 7,000 tao na ang mamamatay. Pang-4,
Nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, ang 24 na namumuno na nakaupo sa mga trono nila ay lumuhod at sumamba sa Diyos. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang Diyos noon at kayo rin ang Diyos ngayon. Nagpapasalamat kami sa inyo dahil ginamit nyo na ang inyong kapangyarihan at nagsimula na kayong maghari ngayon sa mundo at panahon na rin upang lipulin ang mga namumuksa sa mundo. Pagkatapos, binuksan ang templo ng Diyos doon sa langit at naroon sa loob ang kahon ng kasunduan. Kumidlat, kumulog, umugong, lumindol at umulan ng yelo na parang mga bato. Magaganap ang lindol na ito sa huling kalahati ng tribulation. Nakakayanig ang lindol na ito na may kasama pang kidlat, kulog, at malabatong tipak ng yelo. Kakilakilabot ang kalalabasan ng mga taong di kumikilala kay Kristo bilang Panginoon dahil ito na ang panahon na lilipulin niya ang mga makasalanang naghahari-harian sa mundo. Panglima. Ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin, at may narinig akong sumisigaw mula sa trono sa templo. Naganap na ang lahat. Pagkatapos, kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganoong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo, at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia, kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ang mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak, at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matinding salo na iyon. Naganap na. Nagpapahiwatig ito na ito na ang huling lindol na kukumpleto sa pagbuhos ng puot ng Diyos sa lupa at katapusan ng tribulation. Kamangha-mangha ang pinsalang dulot nito kasabay ng mga bagyo at malahiganteng tipak ng yelo. Wawasakin nito ang lahat ng mga lungsod sa mundo, kabilang ang Babylonia, ang kapitolyo ng kaharian ng Antikristo. Handa ka na ba sa mga matitinding lindol na wawasak sa pisikal na anyo ng mundo? Ang magandang balita ay kung tinanggap mo na si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, hindi mo na kailangang maranasan ito. Sapagkat, ayon sa Gawa Kapitulo 4 versikulo 12, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang.